evening sa inyo lahat. Ito ulit si Jean at welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Wala sa akong pagsuporta sa 11-9 Workshop, sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much sa inyo. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo sa 11 Workshop. We are now at 40,000 subscribers. So hopefully marating natin 50,000 naman, no guys? So sana this year, okay? So anyway guys, let's go on. Pagpatuloy natin yung ating mga yung ating mga usual na ginagawa, madalas na ginagawa sa 11 Workshop. At yun na yung mga mag-review ng mga tools, okay? So for today guys, mayroon tayo na-review na bagong tool, no? So this is still part ng aking mga Christmas, no, yung mga year-end na shopping natin guys, no. So kung maalala nyo guys, a few months ago may binili tayo nung tool, yung Re-Aim, no, yung 12 volt na cordless rotary hammer drill, no. And that's not bad, okay? That's not a bad tool actually. Na gamit ko siya ng maayos naman, na ginamit ko siya sa pag-install nung bago kong cabinet sa workshop dito, yung lalagyan ko ng wood storage and tool storage na cabinet. Maybe pakita ko sa inyo pag nag-shop tour tayo, no? So matagal tayo sa shop tour, pero hindi pa rin kasi ako tapos sa pag-ano ng workshop. Pag na-okay na lahat, I think mag-shop tour tayo. Pero yun nga, yung 12 volt na yon, that was good, that was okay. Pero sabi ko nga sa inyo, ang problema ko sa kanya, kasi nga dahil 12 volt siya, iba yung kanyang battery na ecosystem, no? Kesa dito sa mga commonly ginagamit natin na battery, which is the empty type na 18 volt or 20 volt, 21 volt, no? So ayoko na ng ibang ecosystem. Gusto ko na isang battery lang, para isang charger lang lahat. And yun nga, yung 12 volt na yun is okay naman siya. Kaso yun nga, meron pa akong reklamo sa kanya is yung medyo nababagalan ako sa performance niya kasi nga 12 volt lang siya. It can do the job, make no mistake. Kayang-kaya niyang gawin yung mga pinapagawa natin sa kanya, yung pambutas ng concrete. Pero nakukulangan ako. Yun, yung tamang term. Nakukulangan ako sa kanya. So, I was hoping to get a new one na 20 volt or 18 volt, no? And yun nga yung ginawa natin. So, medyo matagal ako naghintay para dito kasi inabangan ko talaga yung brushless one. Meron naman kasi brush na rotary hammer, cordless rotary hammer drill. Pero, hinintay ko talaga na maglabas yung brushless na abot kaya, na mura, no? So, it's around less than, I think, nasa mga, kung titignan nyo sa Lazada yung price niya, it's around mga 2,000 siguro yung mga wala pang battery, no? Pag may battery, syempre, merong mas mataas ng konti, no? And, this is it. Pakita ko sa inyo. Andito na siya. Charan this one, okay? So, yeah. I think this is the cutest cutest na cordless rotary hammer drill na 20 volt na nakita ko. And it looks really good, guys. So this is the one van na cordless, brushless rotary hammer drill. So guys, let's take a closer look, no? So pakita ko sa inyo yung kanyang sabihin ko yung mga specs niya, no, guys. Tapos testingin natin. And then I'll tell you what I like about it and what I don't like about it. Okay? So tara, let's go. So guys, eto na yon. This is the one van na brushless cordless hammer drill, rotary hammer drill, or sa ibang brand niya is Yofidra. Pero meron din ito na walang brand. Okay? So yung mga links niyan, ililink ko na lang dito sa natin. Ililink ko dito sa channel natin para kung interesado kayo, pwede nyo i-check sa Shopee at sa Lazada, no, guys. Hindi na natin ito i-unbox kasi honestly, ang box niya is ito lang. Okay, so simpleng cardboard box lang yan, guys. And wala siyang kalaman-laman, no? Wala siyang kasamang accessories. Ito lang talaga siya. Yung grip niya lang, yung accessories niya. Tapos wala siyang kasamang bits, no? So hindi ako so kailangan pang bilan ng bits 'yan. Tapos meron siya kasamang manual, pero yung manual niya yung lang yung random stuff lang na nabibili natin sa mga low cost na tools na ganito, okay? So,
of course, kung mapapansin nyo guys, kung ano kayo sa mga tools, no, sanay kayo sa mga tools, this is a copy ng Makita DHR-171 na cordless na rotary hammer drill, which is one of the cutest and one of the, I think it's a pinaka magandang klaseng cordless rotary hammer drill from Makita, no? And yung feel niya talaga, guys, is like Makita talaga. So, yeah, it feels really, I don't know, sturdy, no? Okay naman yung pakiramdam ko sa kanya. Of course, since Makita copy to, it takes empty type batteries, no? So, ito yung mga Tansu batteries natin, kasyang-kasya sa kanya yan. Yan. So, mas maganda rito, kabitan mo siya ng malalaking cell na battery. So, like this 10 cell, 15 cell, okay, mas maganda yun para mas malakas yung power niya, guys. And it has two modes, no? Dalawa lang yung mode niya, guys. So, ito sa taas, yung kanyang hammer drill, no? So, kung bubutas ka ng concrete. And sa baba naman is yung kanyang drill mode lang kung bubutas ka ng kahoy or ng bakal. Pero, syempre, SDS to, no? SDS type siya. So, yung drill bit na kailangan mo is SDS or bili ka ng converter para sa chuck, no? Na pwede siyang gamitan ng mga ordinary na drill bits, no, guys? So, lagyan natin sa rotary hammer drill. Ayan. So, fully adjustable yung kanyang grip na to. So, pwede pataas, pwede pababa. No? So, umiikot to. Ayan, iikot siya. So, medyo maigpit na siya lang talaga to. Ayan, ayan. O, ayan o. And you can screw it tight. Sayang, wala siya kasamang drill guide, pero ano, wala ring butas yung kanyang for drill guide, no? Dapat may butas to para sa drill guide. Pero, anyway, okay lang yan. Wala rin siyang kasamang hook, no? Pero meron ako niyan. So, pwede kong siya kabitan ng hook para pwede ko ilagay sa aking belt, no? So, forward, reverse, normal na stop, no, guys? And SDS, okay? SDS type. So, that means, nakita nyo marumi na kasi ginamit ko na to eh. So, SDS type. So, kuha tayo dito ng ng SDS na drill bit. So, bumili ako ng mga SDS drill bit sa Handyman. This is Tradesman, guys. Meron silang may brand yung may brand ng tools yung Handyman na Tradesman yata yon. And I think these are good ones naman na SDS type na Tradesman nga. So bumili lang ako ng tatlo, 6mm pinakamadalas gamitin, 6, 8 and 10mm. Yun lang naman ang madalas natin gamitin, no, guys, na drill bit. So SDS siya, so ikakabit lang siya. Maglalak siya ng kusa pag naharap niya yung kanyang parang kanal dito. Okay, so yan na. Naglock na siya ng kusa. So testingin natin, guys, if it's work. Oh, you can hear the power, guys, no? Mas malakas siya, mas tining, no? Mas maingay kaysa dun sa ating 12 volt na na ginamit dati yung yung re-aim, no? So ramdam mo agad, rinig mo agad yung kanyang power, no? So this one is 3,500 RPMs, no? And it's 2,500 watts. So malakas talaga siya. Yung yung re-aim na 12 volts around 1,000 watts lang yata yun eh. So ito 2,500, no? So double yung lakas niya, guys. So tapos yun nga 3,500 RPMs, revolutions per minute, yung kanyang top speed, no? So pwede siya mabagal by speed control or yon. So mabilis, no, guys? Tapos ang impact niya force is 6,200 impacts per minute. So malakas na 'yon, guys. Yun ang maximum impact na niya na burst niya, no, guys. So sa drill bits naman, ang size na maximum sa kanya for concrete kaya niya hanggang 24 mm na na drill bit. Pag naman sa steel kaya niya hanggang 12 mm at for wood is 27 mm, no, guys. All right. So tara, testingin natin, guys. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. And then I'll tell you what I like about it and what I don't like about it.
Okay guys. So, first impression muna guys sa kanya, no? Well, maangas siya. Okay, so yun ang masasabi ko sa kanya. Maangas yung kanya itsura. It looks really, really cool. Ang ganda niyang tingnan guys. Ang angas ng dating niya. It looks really tough, no? Na ganyan. Hindi siya mukhang mumurahin. Ayun, sasabi ko sa inyo guys. Hindi siya mukhang mumurahin. In fact, mukha siyang mamahaling na tool, no guys? Of course, it's a copy ng Makita. So kung popular kayo, kung familiar na kayo sa Makita, alam niyo na 'yan, no, guys. Um, isa pang ang gusto ko sa kanya is magaan, no? Hindi naman sobrang gaan, hindi katulad nung Re-Aim na talagang magaan na kaya ko siyang paganahin ng one hand ng matagal and no problem at all, hindi ako nangalay, no? Ito siguro kapag ginamit ko ng medyo matagal ng isang kamay is nakakangalay. Pero posible siyang gamitin ng isang kamay lang. So that is yun nga yung inano, kaya gusto ko ng cordless eh. Kasi kung yung rotary hammer drill lang na corded, kailangan dalawang kamay lagi. No? Ito, pwede mo siyang i-operate pa rin ng isang kamay, which is bentahe sa akin yan, no guys. So it's lighter. Mas magaan siya kaysa dun sa brush na rotary hammer drill, no guys. So yun ang mga gusto ko sa kanya, no. Yun ang first impression ko sa kanya. Now, yung mga things na gusto ko sa kanya is of course, it's brushless motor. So that means mas malakas siya, mas efficient, mas power efficient siya, and mas long lasting yung motor pag ganyan, no guys. Next, yun nga, yung bigat niya, it's not heavy. Hindi siya sobrang bigat, tamang-tama lang, no? Next naman is compact size. Maliit lang siya, guys. It's very small. Relatively small for a rotary hammer drill, no? So, perfect to para sa labas, no? Kung meron akong gustong butasan sa labas or i-barena, no, guys? That's it. Next is malakas yung power niya, no, guys, for drill na ganito. Malakas yung kanyang power and it can handle the job na kailangan ko sa kanya. Usually naman kasi guys, hindi ko naman kailangan ng heavy duty work. Kailangan ko lang mga pambutas lang ditong wall. Usually 6 mm lang na butas yung ginagawa ko para sa mga talks, no? And if ever na kailangan ko ng mas malakas, nandiyan naman lagi yung aking corded na rotary hammer drill, no guys? This one is mostly for compact, no, and yun nga yung lightweight niya, yun ang hinahabol ko, tsaka yung ability niya na pwede kong dalhin kahit saan, no. So tapos syempre empty type battery, so pwede sa kanya yung mga batteries ko ng Makita type na battery, pwede sa kanya, no problem. Okay, so yan yung Tansu or yung iba kong brand na na yung na battery, pwede diyan. Alright, so and na mura lang yung mga empty type battery, so wala tayong problema diyan, no guys. Oy, by the way, may nakita ko sa handyman na tradesman na na empty type batteries, around 700 pesos lang yata 'yon, na Tencel na. So, yeah, mura siya, okay? Alright. Now what I don't like about it, ano yung mga hindi ko gusto sa kanya? Basically, actually wala no. So, I like it. I really like it. I think sa mga nakuha ko na tool, ito talaga yung sa pinaka-favorite ko sa lahat, no? So, wala akong hindi gusto sa kanya eh. Ano siya eh, magandang siya tingnan, maganda yung performance niya. It's not perfect, guys. Of course, hindi naman perfect yung mga ganito. It's a low-cost tool lang. Pero, it's close to perfection para sa akin, no, guys. So, I would, recommend to guys kung talagang naghahanap lang kayo ng low-cost na na tool like this one na cordless rotary hammer drill na brushless, tapos 18 volt, 20 volt, no guys. Tapos pambahay nyo lang naman, hindi nyo naman maybe this one is the thing for you, no guys. Yun, marerekomenda ko ba to? Well, kung pang DIY lang, pambahay, no guys, or light na works, no, okay na yan. Pwede yan. Pero kung professional, magbubutas ka ng maraming or kailangan ka ng malaking drill bits, no guys, maybe this is not the one for you guys. Pero kung naghahanap kayo ng budget na rotary hammer drill na compatible do sa mga batteries nyo na empty type batteries, or nagsimula na kayo sa ecosystem nyo na for empty type batteries like me, this is a good addition to your collection. Okay? So, yun. Alright guys, so I really love this rotary hammer drill na to, this one van na rotary hammer drill.
I think this will be a game changer dito sa ating shop. Yeah, kasi nga marami tayong kailangang butasan dito, mag-install tayo ng mga bagong mga cabinets, no? So kailangan magbutas na naman tayo. And puro concrete kasi dito no guys. So this one will be a huge asset to my workshop. Okay? So ayun guys, kung interesado kayo rito, again, ililink ko nasa description din, no? Tsaka sa YouTube channel na ito, yung kung saan nyo ito mabibili sa Lazada at sa Shopee. Okay? So maglalagay ako dyan at ano nyo lang, click nyo na lang. Ang bare tool nito is around 2,000 pesos at yung ibang mga options niya, pwede nyo kayong mamili ng options sa mga may mga batteries. May dalawang battery, may tatlong may isang battery, no guys. Kayo nang bahala kung gusto nyo talaga umorder na ganito. Okay? So, yun. Thank you so much for watching, guys. I'm gonna see you guys next time. This is Gene from 119 Workshop. Adios!